Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Yes, Lord, kami ay makasalanan, mahina. Ngunit dahil sa iyong kapangyarihan, kami nagkakaroon ng lakas upang patuloy na umasa sa iyong kabutihan. Pagkagabayan mo kami at anuman ang dinadala naming bigat sa aming buhay, hayaan mong ikaw. Sapagkat Panginoon, ikaw ang Diyos na tunay at dakila. Ang iba na Espiritu ay hinihingi namin sa mga oras na ito. Lukuban ang bawat isa at bigyan ng kalakasan upang makita ang katotohanan sa iyong mga. Ngayon, Panginoon, ang iba na Espiritu ay hinihingi namin. Come, Holy Spirit, we need you. And come, Holy Spirit, we pray. Ang lahat ng ito ay dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Welcome po sa kumbaga, ang social media na ito ay gamitin natin upang mapakinggan natin ang mabuting balita, ano man ang ginagawa natin. Maring ngayon ay nasa biyahe tayo, pauwi, or may ginagawa tayo sa ating mga bahay. Kahit ano, pwede naman tayo. Ang mahalaga ay magkaroon ng puwang sa ating schedule at pakikinig ng mabuting balita. Para ka rin naman nakikinig ng music niya, no? Nanonood ng kung ano man sa social media. No? Ang mahalaga lang yung mapaalalahanan tayo. Although alam na natin yung mabuti at masama, pero maganda pa rin yung napapakinggan pa rin natin kahit paulit-ulit ang gospel. Sapagkat ito ay isang balita na nagbibigay ng good vibes, ng positivity. So, nawa sa mga oras na ito, ating pagninilayan ang December 3, 2025, Thursday Gospel. At nawa, i-focus natin ang ating atensyon kahit sa oras lang na ito sapagkat ang presensya ng Diyos ay naririto. At nakikita niya kung tayo ay nakatunghay sa kanyang mensahe. So, ngayon po, ay bigyan natin ng pagbabasa o pagbasa ang mabuting balita. Ang mabuting balita, ayon, mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Puri sa iyo, Panginoon. Maraming pinagaling si Jesus. Pag-alis doon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ng napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, tingkaw, pipi at marami pang iba. Nilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, naglalakad na ang mga pilay at nakakakita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Ang pagpapakain ng 4,000. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nakakapag ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayon kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalasin ng gutom. Baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus sa kanila. 7 po, sagot nila, at ilang maliliit na isda. Ang mga tayo pinuupos ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinipira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para pamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang tinapay na lumabis, napapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan, puri ka namin Panginoong Jesucristo. So medyo mahaba yung gospel kahapon, no? December 3, 2025. Ito ay tungkol sa pagpapagaling ng Panginoong Jesus at sa pagpapakain sa 4,000. So doon muna tayo sa pagpapagaling ng mga may sakit. Ang Panginoong Jesus talagang natanyag siya. Nakilala siya na nakapagpapagaling siya ng mga bulag, nakakakita, mga bingi, nakakarinig, mga taong na paralyzed ang katawan, bumabalik sa normal, nakakagalaw na,
Ano pa? Yung mga may ketong, magaling. Ano pa yung mga nasasapian ng demonyo, nakakasaot niya yun. Napapaalis niya yung demonyo, napapabalik niya sa katinuan ang tao. So marami siyang himalang ginawa. Pero, dumating din yung time na maraming nainggit sa kanya. Lalo na yung mga dalubhasa sa kautusan. Kumbaga yung mga Pariseo, Saduceo, yung mga parang pare sa panahon natin ngayon, yun, nainggit yun sa kanya. Kasi syempre, biro mo sila, tagal-tagal nilang pinag-aaralan ng salita ng Diyos. Naging dalubhasa sila sa kasulatan. Tapos, isang anak lamang ng karpintero ang sasapaw sa kanila. Kaya talagang masasabi natin nga, bagamat may tuturing natin si Kristo na great healer, na divine healer, maraming nainggit sa kanya. Pero syempre, ang talagang purpose naman ng Panginoong Hesus kung bakit siya nagpapagaling ng mga may sakit, halimbawa yung bulag, nakakita, hindi dahil sa makakita lang na pisikal, kundi para yung kabulagang espiritual, yun ang mas gustong pinapagaling ng Panginoong Hesus. Kasi tayo, nakakakita tayo, kamukha niya, nakikita mo kung ano gusto mong makita sa paligid mo, pisikal na pagkakita yan. Pero nakakakita nga tayo, pero bulag naman tayo spiritual. Ano ibig sabihin nun? May mga kasalanan tayong ginagawa na hindi natin pinapansin o hindi natin nakikita. Kumbaga, sabihin natin nagbubulag-bulagan tayo. O kaya yung bingi, yung naririnig na yung mabuting balita, hindi pa nakikinig, yun, nagbibingi-bingihan yun. O kaya yung paralitiko, hindi makalakad, ganun. Pinaparalyze tayo ng mga kasalanan natin. Pinapakapal yung mga konsensya natin. Diba? O kaya yung mga ketong, mga pinagaling niya ng ketong. Tayo din, may ketong din tayong spiritual. Yung ketong, ano yun parang virus yun na kinakain yung laman loob o unti-unti hanggang sa mawalan ka ng parte ng katawan. O kaya yung mga inaalihan ng demonyo. Tayo din. Hindi naman kinakailangang lumutang tayo sa lupa. Mag-iba yung boses natin, umikot yung ulo natin, pumangit tayo. Gaya itsura ng mga nasasabihan. Tayo mga normal na tao, sinasapian din tayo ng napoposes din tayo ng demonyo araw-araw. Sa pamamagitan ng kapag nagagalit, naiiba yung boses. Pag gumagalit, nagmumukhang demonyo. Di ba? Pag nagagalit, lumalakas. So, napoposes din tayo ng demonyo. At yun ang talagang gustong pagalingin ng Panginoong Hesus. Yung mga spiritual nating karamdaman. Kasi, masahol pa yan sa cancer, sa diabetes, yung spiritual na kasalanan. Kasi kaluluwa natin ang susunugin niya sa impyerno. So, yung nakaruktong naman yun, yung pagpapakain niya sa 4,000, ang senaryo naman nun, masasabi nating nagsisermon ang Panginoong Hesus sa ilang na lugar. No? Tapos, syempre maraming tao, no? Dumating yung time na magagabi na, wala naman tindahan doon, wala silang mabibilan ng pagkain. Siyempre sabi ng mga alagad, mga tao, ano na sila, pagod na sila, gutom na sila. Siyempre lumaban sila sa Panginoong Hesus, sabi, paano pa natin magagawin? Paano papakainin itong mga tao to? So, natanong ang Panginoong Hesus, ano pa bang meron dyan? Anong meron? Merong nagbigay ng ng isda at saka ng mga tinapay. Ilang isda yun? Ilang tinapay? 7. At saka ilang pirasong isda. Biro mo 4,000, tapos ang meron lang sila 7 isda at ilang tinapay. Magkakasya ba yun? Hindi yung magkakasya. Pero bakit tinanong ng Panginoong Hesus, ano bang meron dyan? Kasi yun lang ang meron that time. Alam naman natin na ang Panginoong Hesus ay naggagawa ng himala. So, kinuha niya yung tinapay at yung isda at itinaas niya sa langit. Kumbaga, nag-pray muna siya. So, ganun din tayo, no? Meron mo ang Panginoong Hesus, anak na yan ng Diyos. Pero bago siya gumawa ng himala when it comes to food, nilift muna niya sa kanyang ama. Nag-pray siya. So, dapat tayo talaga, bago kumain, ay nagpe-pray. Nagpapasalamat. Kasi biyaya yan Alam naman natin, ang kanin, bago yan dumating sa ating hapagkainan, ang daming pinagdaanan ng bigas. Itinanim, naging palay, tapos inani, tapos kung saang palengke pa yan, napunta.
Tapos bago pa, niluto pa yan ng nanay mo bago yan napunta sa pagkainan. So, pinagpapasalamat ang biyaya, lahat ng biyaya. Tapos ang nangyari sa senaryo is, dumami. Yung 7 pirasong isda at ilang pirasong tinapay, dumami at napakain lahat. At hindi lang yun ha, napakain mula sa kakaunting isda at tinapay, may sumobra pa. Saka nakakita ng himalang ganyan. Kakaunti, napadami, tapos may sumobra pa. At nabusog ang lahat, di ba? Sabi din sa mabuti mo, at nabusog ang lahat. So, paano natin i-apply to sa ating buhay? Reflection natin sa ating buhay. Okay. Ano pa ba ang meron? Di ba? Tinanong ng Panginoong Yesus. Tayo, sa mga pagsubok natin sa buhay, minsan gusto na natin sumuko. Pero pag nararamdaman natin na gusto na natin sumuko, itanong natin sa sarili, itinatanong sa atin ng Diyos, ano pa bang meron dyan? Ano ba problema mo ngayon? Namatayan ka ng anak. Ano pa meron? Buhay ka pa eh. Meron ka pa isang anak eh. May trabaho ka pa eh. Yung bang tipong sinasabi ng Panginoon na, oo, may problema ka. Pero hindi pa yan nakatapusan ng mundo. Ano pa meron? Meron ka pang ganito, meron ka pang ganyan. Buo ka pa. Diba? Kung halimbawa, ang problema mo, pamilya. Kung halimbawa, sige, diba, problema mo, relasyon. Diba, problema mo, relasyon sa mag-asawa. Hindi kayo magkasundo, gusto niyo na maghiwalay. Tinatanong ng Lord, ano pa bang meron? Meron pa bang konting tiwala? Meron pa bang konting pag-asa magkabalikan? Kasi yung kakonti na yung pwedeng dumami. Hanggat meron pang natitirang pagmamahal, pwede pa yung dumami. Kamukha ng ginawa ng Panginoong Yesus. Yung kakaunti, naparami pa niya at may sumobra. Kaya tayo, pag nawawalan tayo ng pag-asa sa buhay, itanong natin, ano pa ba yung natitira sa buhay ko na pwede pang dumami? Kamukha ng pandemic, maraming nawalan ng trabaho. Meron nga flight attendant eh, nawalan ng trabaho dahil sa pandemic. Alam mo na anong naging trabaho niya? Nagtinda siya ng barbecue. Oh, flight attendant yun ha. Kasi tinanong ng Diyos, ano pang meron? Sige, COVID time. Hindi muna maraming nahinto sa paliparan, hindi pwedeng sakay ng airplane. Pero yung flight stewardess meron siyang talent sa pagluluto Marunong siya magtimpla ng barbecue. Yun ang kanyang ginawang negosyo para sila ay makasurvive. So yun ang sinasabi ng Panginoon, ano pang meron? Kasi sa bawat problema, meron pang bagay na pwede tayong maging positive para mapagyabong natin. Diba? O, kamukha nung napakain. May sumobra pa. Ganun din sa atin. Halimbawa, ikaw yung tipo ng tao na maibigin ka sa kapayapaan. Diba? Very peaceful kang tao. Yun ang meron ka. Pwede mo pa yung pagyamanin. Pwede ka pang magkapsarum ng sobra. Ano ibig sabihin? Pagka sobra yung peace of mind mo, pag sobra yung love mo, pwede mo pa yung ibahagi sa iba. Pag sobra ka na pagmamahal, may maibibigay ka sa iba. Kasi you cannot give something sa tao na wala ka. Hindi ka pwede magbigay ng pag-ibig sa kapwa mo kung wala kang pag-ibig sa sarili mo. So yun ang inaano sa atin ng mabuting balita. Lagi natin itatanong, meron at meron pang pwedeng pag-asa para kung ano yung kinalalagyan natin ngayon, mapaunlad pa tayo. Okay? So, kamukha halimbawa sa pagkain lang, no? Physical food. Dapat natututo din tayong magtipid. Amen. So, kasi ang Panginoon, ipinakita niya na kakaunti man yung pinanggalingan ng pagkain, napaparami niya. Tayo minsan, hindi ba, pagka sa eat all you can, tayo mga Pinoy pag eat all you can, lahat titikman. Kahit hindi gusto, titikman. Tapos, ano nangyayari? Pag hindi gusto, iniiwanan. Excuse me. So, sayang lang yung pagkain. So, dapat, matuto tayong magpasalamat sa Diyos. Matuto tayong
Wait So, matuto tayo magpasalamat sa Panginoon. Kasi ganun ang kanyang ginagawa. Lagi siya nagpapasalamat. Sa kanyang ministeryo, hindi nawawala ang pagpapasalamat sa Diyos. Tapos, kung ano yung meron, pinapaunlad pa niya at pwede pang pasobrahin. Kaya yung mga taong maasenso sa buhay, nagsimula na muna yan sa mga maliliit na bagay Konting ganito, konting ganyan. Pagka umasenso yung buhay, dagdag na naman, dagdag. Hanggang sa hindi na nalapasin, sobra na pala. At yung pagsobra na yun, yung pag-unlad natin, hindi lang yung para sa atin. Dapat yun ay binabahagi din natin sa ibang tao. Diba? So, sa buhay natin, lagi natin tatandaan, kapag tayo ay nalulugmok sa problema, inatanong sa atin ng Panginoon, ano pa bang meron dyan? Talaga bang ganyan ka na lang? Wala na ba? Diba? Ang alam kong taong walang pag-asa ay yung taong patay na. Pero hanggat tayo ay buhay, may pag-asa. Meron tayong inaasahan sa Panginoon. So dapat lamang mapatuloy nating isipin na kamukha sa pagpapakain ni Kristo sa 4,000, tayo din araw-araw binibigyan ng pagkain. At anong pagkain yun? Hindi lang yung physical. Yung salita ng Panginoon. Yung daily gospel, pagkain yun. Na kapag kinain natin, nakarinig tayo, halimbawa itong araw na to, nakarinig ka na, bigin mo yung kaaway. Pangalawang araw, narinig mo, patawarin mo yung kaaway. Pangatlong araw, narinig mo, igalang mo yung ama ina. So, ganun din ang pagkain ng ating espiritu. Yumayabong, umuunlad. Hanggang sa hindi natin namamalayan, sobra-sobra na pala na ibabahagi natin sa iba. At yun nga, kailangan lang natin laging isipin na tayong mga tao, lahat tayo binibiyayaan ng Diyos. Siguro, yung mga problema na kinakaharap natin, akala natin, nakalimutan na tayo ng Diyos, hindi na tayo hindi. Ang pagsubok binibigay sa atin para tayo patatagin. Para tayo lalong paramihin. Pahabain, palalimin ang ating pag-ibig sa Diyos. So, nawa ang Gospel for December 3, 2025 o Thursday Gospel ay magsilbing paalala sa atin na ang pagpapakain ng Panginoong Jesus ay pagpapakain din sa atin araw-araw. At ang pinakamasarap na pagkain na pwede nating matanggap sa bawat araw ay ang salita ng Panginoon. Sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng lakas para maging matatag tayo sa ating problema. So, huwag natin kakalimutan, laging meron tayong maliit na bagay o maliit na solusyon para masolve yung ating mga problema. Sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo, Amen. Thank you, Lord, sa pagpapaalala mo sa amin na laging meron kaming biyaya na nagmula sa iyo. Sana lagi namin makita ang pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Kapag kami may problema, lagi kami nakafocus sa iyo at hindi sa problema. Panalangin ko pa rin ang mga taong may sakit, cancer, diabetes, sakit sa ulo, stroke, anything, Lord. In Jesus' name, pag-alagin mo sila ayon sa iyong kalooban. At gayon din, Panginoon, dinadalangin namin ang aming mga sarili, aming pamilya, ang mga spiritual naming sakit. Spiritual na pagkabulag, spiritual na pagkabingi, ketong, spiritual na pagiging paralitiko, spiritual na pagsanib sa amin ng demonyo. Lord, pagalangin mo kami sapagkat kami ay nanghihina at ikaw ang aming divine healer. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Apo sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa pa na sa langit. Bigyan mo kami na aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami painturo sa tukso, bigyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. So marami pong salamat muli. Pakinggan natin ang December 4, 2025 Thursday Gospel. May para Thursday Gospel ngayon, no? And maya-maya pa po yun. At pagnilayan natin to bilang pagkain spiritual. Pakishare na lang po itong Facebook Live nito sa inyong timeline o sa inyong group chat. Pero pagsunod po natin sa ating Great Commission na pagpapalaganap ng mabuting balita through social media. Maraming po salamat, and to God be the glory.